motor at mga nurses at mga kailangan po technician sa ating mga equipment. Ang kayo mabigyan ng magandang serbisyo at kaunlaran ay ang aming kaligayahan. Kasama po dyan si Congressman Lord Alan Velasco. Press B Review, The Governor's Hour. At ngayon, narito sa programang The Governor's Hour, si Governor Presby Velasco Jr. Gandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Governor Presby ulit sa ating radyo program na Governor's Hour. Ano po? At katulad po ng dati ay nagpapasalamat po tayo sa napakalakas na pagsuporta at pagbibigay serbisyo sa publiko ni ating kapatid Rick Pielago. Magkasama rin of course ang palaging nakatutok sa mga humihingi ng tulong at may mga problema, si Sunshine Grace. At nandiyan din po ang ating action officer natin ng provincial government ng Marinduque, si Dan Reb de los Reyes. At tulad po ng dati mga babayan, ito po si Governor Presby with love, at lagi po nating katuwang ang napakagaling po na congressman, dating speaker Lord Alan Velasco. At kinakamusta ko po ulit ang ating mga Santa Cruzin, ating mga Torrejoseño, ating po mga Bistan sa Binabista sa pamamagitan po ni DJ Yash. Ano po? At of course, ang Gaseño, Buwaqueño at Mogpogueño, dyan po ay naririnig sa Marinduque News Network. Nandiyan po ang ating kaibigan, Miyong Mataa. So, isang mapagpalang araw po ulit ng Martes. At nandito na naman po si Governor Presby mag-uulat. Ano po? Dito po sa ating COVID, although hindi na po pinapansin, ay actually ay may 3 active cases po tayo. Ano ho? Isa sa Buwak at 2 sa Torrijos. At yun na nga ho, mga kababayan, ay kung titingnan po ay talaga namang magaang na yung COVID at parang hindi na nakakatakot na makakapinsala sa buhay ng tao. Pero gano'n pa man ho, ay meron pa rin COVID. At yun na nga lang ay humina na lang ho. Pero ika nga, hindi rin ho tayo nakakasiguro na hindi tayo mapapahirapan ng gusto na baka tayo po ay mag-goodbye na rin. Ano ho? Kaya mag-ingat din ho. At basta nararamdaman ho kayo, ay magpatingin din ho sa ating mga doktor o mga municipal health officers. Ano ho? Baka yan ay COVID at baka meron ho tayong comorbidity ay yung sakit ho na medyo mabigat makaapekto at magkaroon ng komplikasyon at sa maimpalad pa po tayo. Ano ho? Basta ho, ang advice po natin ay hindi na naman nga kailangan magmaskara, pero kung kayo mismo ay masama ang pakiramdam, sinisipon, bahin ng bahin at may lagnat, kung talagang mapipilitan ho kayo lumabas at may makakausap kayo mga tao o makikipagkita kayo sa mga meeting sa mga tao, ay magsuot na din ho ng maskara para ho naman sa proteksyon naman ng ating mga kakilala o mga kaibigan na maaaring kasama nyo sa isang sitwasyon o isang meeting. Ano ho? At syempre ho ay tayo rin ho ay mag-iingat na magsuot din ng maskara kung sakali ho ay ibang tao yung ating kausap at hindi ho tayo nakakasiguro na talaga magsasabi po ito na wala naman siyang nararamdaman. Maaaring ho tinatago ho minsan eh. So, advice ko ay magdala na rin kayo ng maskara from time to time at makakita ho kayo ng masyadong malaking crowd. Delikado ho yun. Ano ho? So, vaccination ho ay halos 94% ho tayo. Ang population ho daw natin ay 243,827. Ano ho? At dito po ay makikita po natin ang Buwak at Santa Cruz po ay naka 100% sa vaccination rate. At ang Torrijos po ay 90%, ang Magpog po ay 88%, Binabisa po ay 85% at ang Gasan po ay 82%. Ano po? So, ganyan po ang sitwasyon sa atin sa pangkalusugan. Well, of course, ay kahapon ho ay nagkaroon ng event, no ho? At patungkol naman ito sa mga
maaaring magkaroon ng mga sakit ang ating mga kababayan, lalo po yung mga kabataan. Ano po, at ating pong gumawa ng mensahe sa ating mga kababayan na mag-ingat po sa rubella, sa polio at tigdas. Ano ho? At minsan po yan ay deadly rin at maka-apekto sa ating buhay. At ang sinasabi ho ay magpabakuna. Ano ho? May bakuna rin ho yan. Sumangguni ho sa ating mga barangay health workers. Ano ho? At yung isang nakakalimutan din natin, yung TB, tuberculosis, ay yan ho ay medyo mabigat din karamdaman yan at maring maka-apekto sa buhay ng tao. Ano ho? So, ganyan ho. Kaya importante ho, mga kababayan, nagpapa-blood test din ho tayo. Sinasabi ko naman ho sa inyo, itong Provincial Hospital at yung Santa Cruz District Hospital ay kumpleto na ho ang laboratorio niyan at talagang pinaghirapan ho natin yan namin ni Kong, Lord Alan Velasco, na makumpleto yan. At of course, ang kailangan na lang ho sa inyo ay sipag, na humiling ho kayo ng mga test, lalo ho yung blood chemistry para makita ho yung sa atin hong cholesterol at sa blood sugar at maring sa uric acid, At kung natatakot din kayo para kayo may ibang nararamdaman, pwede ho magpa-x-ray. Kadalasan ho naman yan lalo sa mga indigent, ay libre ho yan. Ito lang ho mensahe ko mga kababayan, ay wag ho tayo basta magpawalang bahala dito sa ating mga nararamdaman. Mahirap po yun eh. Ang inaano ho natin ay prevention pa rin ho. Prevention. An ounce of prevention is worth a pound of cure. So, sabihin ko, kung mapiprevent, bakit pa kayo kailangan magkasakit? So, kanya may nararamdaman, huwag ho tayong tatamad-tamad. At huwag ho tayong yung hindi ho bibigyan ng importansya niyan at pinapahuli ho natin yung dapat gawin na mga check-up, magkonsulta ng doktor. Napaka-importante ho yan, O yan ang ating advice. At saka panghuli ho ay yung dengue ay malakas din ho ang nangyayaring sakit galing sa dengue na carrying mga mosquitoes. Kaya nga ho, mag-ingat ho tayo mga barangay po, lalo po doon sa mga interior na may mga tubig ho na hindi nawawala, ay palaging nandyan ho at stagnant. Yan ay pinamumugaran ho ng ating mga lamok, lalo po yung daytime mosquito, yan po nagdadala ng dengue. Meron ho kasi mosquitong panggabi, pero itong sa dengue ho, ay dala-dala ho yan ng lamok na pang-araw. So mag-ingat ho pag pumupunta tayo sa tabi ho ng mga halaman at mga liblib na po, lalo po yung may mga lugar na merong mga tubig ho na hindi gumagalaw o hindi ho napapalitan. Yan ho ay mga barangay captains ho at mga barangay officials ay takpan po natin yung mga tubig na yan at siguruhin ho na wala hong pamumugaran yung ating mga lamok na nagdadala ng dengue. So yan ho ang ating sitwasyon pangkalusugan, although of course tuloy-tuloy na ho yung paggawa ng expansion ng Provincial Health Hospital at yan ho yung magiging level 2 at nagsisimula na ho yung contractor at by next year end of 2024 baka inaugurate na po yung mga building na po yan at makompleto ho ay level 2 na ho yan. Dahil matagal na ho level 1 ng ating provincial hospital, ngayon lang magiging level 2, So, gaganda na ho yan ang ating pakikipaglaban sa sakit at paiwasan ho natin yung mga pipinsala sa kanilang kalusugan at buhay. So, yan ho hindi namin tinitigilan at yung Santa Cruz District Hospital naman ay may pondo ho yan. Itong taon na ito lalo hong magagandahin itong mga facilities at mga serbisyo. At next year ho ay may hiningi rin ho tayong pondo para din ho sa provincial hospital na kailangan na magkaroon ng telemedicine at magkaroon ng medical arts building. At lalo naman po itong Santa Cruz District Hospital na ang ating commitment ho ay pagandahin ho natin maganda yung facilities. At siyempre mahal po natin ang mga Santa Cruzin at lalo yung mga nagpupuntang taga-Torrijos dyan sa Santa Cruz.
So, tuloy-tuloy ho ang ating pag-i-improve ng hotel facilities, pati ho equipment ay malaki ho itong pondo ngayong taon na ito dito sa provincial hospital ho ay tansya ko baka 150 to 160 million. Ano ho? So halos makukumpleto yan at tinatrabaho na lang ho natin ay yung mga pangangailangan natin sa doktor at sa nurse at sa technician. Ano ho? At hindi naman po tayo tumitigil hanggat hindi po natin napapaganda itong mga kailangan nating manpower sa Provincial Hospital at Santa Cruz District Hospital. No? So yung balik tanaw ho dito sa nakaraang isang linggo, alam nyo naman, galing ho tayo dito sa very successful na Morionan 2023, ano ho? At napakaraming tao pumunta ho sa atin. Although of course, alam nyo, May 31 pa lang ho, wala pang Holy Week, ay nag-umpisa na ho tayo ng ating pong mga activities, mga events, ano ho? At nandyan nga ho yung ating exhibition match na dyan sa PBA Legends at saka ang team ng Marinduque, of course. Nandyan po si Congressman Lord Alan Velasco at kahit masakit yung paa, nakashoot pa rin. Ano? At marami ho tayong mga players ho dyan na sumali. Of course, nandyan ho si Bishop Juni Maralit ano ho, at ating point guard. At napakagaling ho. At nandyan din ho si Maki Caballes na naglaro. Ano ho? At of course, nandiyan si Governor Presby at tayo yung nagbato ng bola para sa jump ball. At medyo matagal na tayo hindi naglalaro eh. Anyway, nandiyan din yung ating hepe ng Bureau of Fire Protection, si Chief Castillo, ano ho, at napakagaling ho pala, shooter pala ito eh. Kaya ang dami hong naipasok na puntos. So, tuloy-tuloy ho yan. And of course, mga Lenten Parade, community Lenten Parade, yung ating pong Via Crucis, yung ating pong tinakulo na bagong-bago at yung dahil po sa production ng provincial government at ng Marinduque State College na ang Pangulo po ay talagang fully supportive ay si Dodi Soloeta. No? Of course, ang ating director ay si Danny Mandia. At yun naman yung mga gumanap dito sa ating modern na sinakulong ginawa ay sila Tres Mangkukang ho na naging si King, si Haring Herodes ano ho, at si Gran Fernandez ho ay si Poncio Pilato, si Bocaldin din Office ho ay gumanap na Claudia at magagaling ho yung mga ating actors, actresses, lalo po yung karamihan ay galing sa MSC. Ano? So anyway, tuloy-tuloy ho yan at nagkaroon ho tayo ng live concert din noong linggo at grabe ho ang tao, 18,000 mahigit ho. Talaga ho ang daming dumating at ang saya ho, alive na ho Panginoon. At nagbigay naman tayo ng mensahe doon na iwasan ng droga. Ito po yung mensahe sa mga kabataan, ano? Just say no to drugs. Iwasan po yung masasamang bisyo, iwasan po yung masasamang barkada, ano? Walang magandang itudulot yan, no? At ang sinabi ho natin ay pag may problema at tayo naguguluhan, always think God. Always pray to God. Ano? Yan po napaka-importante na gabay sa ating mga kababayan. No? And of course, nung Monday ho ay holiday, kaya ho nagkaroon tayo ng Morionan Street Dance. Ano? At nagpapasalamat ho tayo kay Mayor Rolly Tolentino at inalaw niya po yung kanilang mga street dancers sa finalist, no? Na sumali dito sa Morionan Street Dance. At kasama rin po ang mga apat na team ng Santa Cruz. At salamat po kay Mayor Marisa Red, ano? At nakakatuwa po, very successful po yung Morionan Street Dance at dami hong nanood at maganda ho mga performance. Congratulations ho sa lahat, no? And of course, nung 10 ho ay marami nang nag-uwian at medyo yung mga may barko hong nasira at meron hong kulang na barko. So medyo nahirapan po yung ilang mga bisita natin pero finally ho ay nailabas na rin ho natin sila ng mga early morning ng April 11 at pag-aaralan ho natin ulit ito at tayo naman ho ay ginawa na atin ang lahat na magagawa sa unang pag-implementa po ng Vehicle Exit Pass ay
ay yung layunin po ay mapaayos nga po yung pag-alis, pero talaga kung depende pa rin sa dami ng barko. So itong taon na ito at hanggang sa next year ay pupusigin ho natin na mas maparami yung ating barko at mas mabibilis. Ano ho? At tinitignan nga ho natin yung biyahe mula Batangas hanggang Balanacan o biyahe mula San Juan, Batangas, diretso sa Balanacan. At titignan ho natin paano ho tayo mapapalakas. Ano ho? At doon naman sa ating mga eroplano ay patuloy pakikipag-usap namin ni Congressman Lord Alan Velasco sa mga airlines at medyo kulang na ho ng equipment din sila dahil nag-o-open na ho tayo, pero kinakausap po natin yung Starlight at meron din ho tayong kinakausap ng provider ng seaplanes. Ano ho? And of course, by October ho, nangako ang Cebu Pacific na magsisimula na po ang biyahe Marinduque to Manila. Ho? Manila to Marinduque, Marinduque to Manila. So yan ho ating ginagalawan ngayon. At of course, ang ating Gasan Airport ay patuloy sa expansion at hindi po tayo titigil hanggat hindi po meron tayong regional airport na kailangan po ng tourism. Ano po? At alam nyo naman talaga namang kailangan na ang direct flight at mga turista ayaw pupunta na dalawang sakay pa at mag-asusuyo, no? Yung Balogo Port ay iniimpisahan na at patuloy ang paggawa dyan at magandang balita nung naging bisita ho natin si RD Senny Palugna ay meron mo siyang i-recommenda na cruise dito sa Marinduque. So hopefully by 2024 ho ay may mga cruise ships na kung dadaong dito. Ano ho? Kaya yung ating Balogo Port ay pinapaspasan ho natin para makapag-accommodate ho ng ating mga tourists. Napaka-importante po ng mga tourists. Ano ho? Well, nung umaga ho ng April 11 ay kinancel ho ang biyahe dahil ho yung amang ay padating. Pero nung after a while ho, nung bandang tanghali naman ay niresume na rin ang flight. Ano ho? Travel ho ng barko. So, nag-umpisa na rin ho magpa-uwi at tuloy-tuloy na ho yan. At mabuti naman ho ay nakalabas na rin ho yung ating mga bisita. Ano? At noong April 12 ho ay nagkaroon ng meeting ng economic and institutional sectors para po sa 2024 GAA or rather budget natin, AIP, ating 2024 AIP. So nakita niyo as early as this time ay talaga na hong ating pong tinitignan na kung ano po yung mga ilalagay na proyekto at programa para po sa taong 2024. Talagang mabilis nga po ang panahon at kailangan mo talagang paspasan, no? At nito hong 13, nakapag-meet naman ho tayo sa mga investors at dun po sa interested dito sa ating mga negosyo, sa ating economic zone, ano? Noong 14 ay nakausap naman natin ng NIA at ito nga hong Bagtingon ay ginagawa ng phase 2 at yung phase 3 ho, yung pagtatayo ng dam ay malapit na ho. At darating ho tayo dyan i-award na rin ho yan. Ano? At nakipag-usap din po tayo kay Engineer Ikawa para po sa housing project natin sa Marinduque. Ha? So, ganun ho yun. At noong 17 naman ng Lunes ho ay kinausap po natin ang ating mga DNR at ito pong EMB para po doon sa ating dredging, sa ating dredging ng ilog. Ano? At naunguna ho dyan ay yung buwak at magpog na dahil may mga problema doon sa mga tailings ng Malcaper. So, ganyan ho ang nakaraang isang linggo at yun nga ho, sinasabi ko lang ho, ulitin ko, ay magpabakuna na rin ho tayo, mga kabataan, yan po sa laban sa rubella, sa polio at tigdas, at minsan ho ay delikado ang buhay natin dyan. At tignan din hong mabuti yung dengue, baka meron lumakagat ng lamok pang-araw, ay mangguni ka agad sa ating mga doktor ho, at para malapatan ka agad ng dunas at delikado rin ho yan dengue. Yung
tuberculosis. So, ituloy po ang programa ng DOH, yung TB DATS. So, magpagamot ho at may available namang gamot. So, katulad doon ng dati, marami pa ho tayong gamot sa mga iba't ibang barangay. So, pag may nararamdaman ho kayo, ay kailangan ho makipag-usap sa BHW at bibigyan ho kayo ng form. Yung form na yun ay kailangan ho i-fila para po ito ay babasa po ng social worker, doktor, at tapos bibigyan na po kayo ng gamot. So, ganyan ho ang sistema. Anyway, ganyan ho ang nakaraan na 1 linggo at tayo naman po ay dadako na kay Red de los Reyes sa mga action na ginawa dito sa mga hiling natin sa Governor's Hour. Sige, Red, you take over. Okay po, Gov. Magandang hapon po sa lahat po ng ating tagapakinig. Ngayon pong araw po ng Martes, April 18 po. So, mabibigyan po natin kayo ng update regarding po sa mga nagawa po nating action sa mga concerns na inaidulog po nitong nakaraang linggo. So, unahin na po natin si Ma'am Melanie Ramento ng Masagisi, Santa Cruz. Bali, nanghihingi po siya ng tulong para sa kanyang kapatid na naaksidente. So, bali, ang ginawa ho natin ay tinawagan po natin siya at sinabihan ho ng mga kaukulang requirements para madala niya ho dito sa ating pong tanggapan. At nang sa ganun po ay maproseso po yung kanya pong medical assistance para po doon sa kanyang kapatid. Meron din pong gustong magpasalamat si Sir Chodorino Ricamata ng Napo, Santa Cruz. Nais niya pong magpasalamat dahil sa mga tulong na ginawa ni Governor para sa kanya. Siya po ay nahingi noon ng wheelchair at agad naman po itong nabigyan. Nagpapasalamat rin daw po siya sa kambing na kanyang inaalagaan ngayon dahil nabigyan rin daw po siya noon. So nagpapasalamat po siya dahil sa program po natin ay nabigyan po siya ng kambing at nabigyan din siya ng wheelchair. Ayon naman po kay Sir Robert Regalia po ng Hupi Santa Cruz ay ang pamasahe po sa tricycle na concern niya po noong nakaraang linggo ay nagpapasalamat po siya dahil sa mabilis na aksyon ni Governor Presby kasama ang munisipyo ng Santa Cruz upang mabago ang sistema ng pamasahe dito sa barangay. Maraming salamat po. So, bali po nagkaroon na siguro ng bagong taripa ng pamasahe dun sa dyan sa parting sa Hupi. Kaya nagkaroon na ng pagbabago sa pamasahe. Meron din po tayong concern na hindi po natin makontak pero ang concern niya po ay regarding po ito ay sa pagdole po. So, ang ginawa ko natin dahil hindi natin siya makontak ay tinext po natin siya at binigay po natin yung number na pwede po niyang tawagan or text or pwede po siyang magtungo directly sa ating pong satellite office dito po sa Santa Cruz po, sa munisipyo po ng Santa Cruz. So, pwede po tayong magpunta doon or tumawag po or mag-text kung nakikinig man po si sir or si ma'am na nag-raise po ng concern regarding po sa dole ay pwede niyo pong tawagan ang 0999-979-4452. Ulitin ko po, 0999-979-4452. So, pwede nyo po siyang tawagan or text or pwede po kayong directly magtungo po sa ating pong satellite office dito po sa bayan ng Santa Cruz. May concern din po si Ma'am Angelica Di Maakyat ng Pangigasan. So, bali kung ano daw po ang update sa kanyang bakang hinihiling. Naka-line up naman daw po ang si Ma'am Angelica dun sa ating pong pinapamigay na baka. Sa kasalukuyan pa lang po ngayon na hindi pa po tayo nakakapag-deliver. Wala pa pong narating ng mga livestock para po ipamigay. So sa mga kababayan po natin na nahiling po ng mga livestock gaya po ng baka, kalabaw at saka po kambing, ay kaunting panahon lamang po ang pag-iintay para po makontak kayo ng pivot o kaya naman po ng team namin regarding po dun sa inyo pong inahiling. At ang huling concern po natin ay si Ma'am Nilda Ray po ng Ipil Santa Cruz. Siya po ay naoperahan na ng isang mata sa katarata noong nakaraang taon po. Kaya nais niya rin po sana na yung isang mata niya ay mapa-opera na din po. So ang ginawa ho natin ay nakipag-coordinate po tayo at tinawagan ho natin siya sa pamamagitan po ni Ma'am Alodia po na ating pong kasamahan sa ating pong tanggapan ng punong lalawigan, Governor Presby. Bali, kinoordinate po natin siya at magkakaroon po ng schedule ng mga assessment or screening po ngayong pong Webes at si Ma'am Nilda Ray po ay sinama po ulit natin para po ma-check po ulit yung kanyang mata kung pwede na po siyang
operahan ulit. Tapos ay sabi naman po ni Ma'am Nilda salamat po, gawa po ng siya po ay ma-assess ulit kung siya po ay pwede nang operahan ulit dun sa kabila niyang mata. So yun lamang po, Gov, at lahat naman po ng concerns gaya po ng ating pong mission ay lagi po nating bibigyan po ng action sa lalong mabilis na panahon po. Okay, so salamat sa Grand Rev at nakasapot natin na bibigyan ng nabibigyan ng tulong ating mga inihiling na ating mga kababayan. So, Rick, Sunshine Grace, pwede na tayo mag-entertain siguro ng mga text messages or text messages or mga tawag. Okay po. Ayan, magandang hapon po. At doon po sa mga gustong magtanong, gustong makausap ang ating minamahal na governor, bukas na po ang aming call hotline, 0961-432-4436. Yan po ang aming call hotline. Open na po yan, pwede na po kayong tumawag dyan. At pwede rin naman po kayong mag-text, at kami na pong bahalang magbasa niyan para makarating sa ating minamahal na governor. Diyan din po ninyo i-text 0961-432-4436. At doon po sa mga nanonood sa ating FB live streaming, sa ating FB page, pwede po kayong mag-post diyan sa ating comment section. At babasahin po natin yan. At sige, dakuhan na po natin, Gob, ang mga questions ng ating mga listeners. Ayan, may tumawag, Sunshine Grace. Asikasuhan muna yan. At habang inaasikaso po ni Sunshine Grace ang ating first caller, ay meron po ditong text. Gob, dapat po talaga ay aksyonan na ng mga barangay officials ang pagsawata sa mga naglipa ng aso. Dito po sa Matalaba ay marami ang asong gala, lalo na po sa gabi. Well, maganda na ho yung suggestion at tinatawagan ko nga yung ating mga barangay captain at ating pong mga kagawad, barangay officials, tanod, ay tulong-tulungan ho natin ito at medyo delikado ho talaga itong asong ligaw at pag nakakagat ho yan ay talagang delikado ho yung at magkaroon ng rabies ho yung tao. Pangalawa ho ay yung source ng aksidente, ay minsan ay iniilagan yung aso at nakaksidente ho yung ating motorista. At pangatlo ho ay mga alaga hong hayop, yung kambing o yung manok ay minsan kinakain ho o pinapatay ho ng mga asong ligaw. So yun ho ang panawagan natin at yun ang mga may-ari ho ay kung talagang hindi ho natin kung pababayaan nyo yung alaga nyong aso ay malalagay ho sa peligro at baka ho ma-impound at ma-lethal injection. So huling tawag na ho ito at sa susunod ho talaga ho baka maghihigpit na ho tayo So yan ho panawagan at kailangan ho nating lahat itong ating mga barangay officials. So sige ho, ta-action na ho natin, kausapin ho natin si Dr. Victoria at mayapatan na ho ng tamang hakbang ito. Okay po. At narito na po si Aling Leticia Puente ng Barangay Ipil. Ayan, magandang hapon po, Ma'am Leticia. Magandang hapon po. Opo, sige po, nasa kabilang linya po si Gov. Ano po ang inyong concern? Sige po. Hello po. Magandang hapon po, Gob. Ako po ay may problema. Ito pong aking mata ay mayroon po bagang available pang operasyon. Oo naman. Grand Red, ay pakiasikaso si babae. Grand Red. Itulong mo kung paano gagawin, ha? Grand Red. Opo, Gov. Bali, ito, ma'am. Gob,
Ako po may katanungan. Ako po ba ay walang baksin? Pwede po baga ako? Hello po, ma'am. Pamamagitan po ni Gov ay sagutin ko po yung inyo pong tanong. Bali po yung pong mga pasyente po natin na walang vaccine ay hindi po inapayagan na ma-opera kasi yun po ay requirement, major requirement po yun na kayo po dapat bago sumailalim po sa operasyon, ayon po dun sa doktor po namin dun sa Lucena, ay kailangan po ay fully vaccinated po kayo, ano? Oh, baga po. Opo. Adi, wala pong pag-asa yung katulad ko. Ay double check ko din po kung baka noon po kasing nagsimula ito ay medyo ang ating COVID po man din ay medyo talamak pa po. Try ho natin kung pwede ho na yung mga walang bakuna po. Bakit po ba ayaw niyo po magbabakuna, ma'am? Ako po man din ay asawa ng leader ng Velasco Dinis, taga-Ipil. Ma'am. Hello Kasi- po. Hello po, ma'am. Ako po naman ay asawa ng leader din sa Ipil ng Velasco. Ay baka naman po pwedeng ako ay mapasama. Tingnan ko, ma'am, at klaruhin ko kay Doktora Jane kung pwede ho yung walang bakuna po. Tawagan ko Opo. kayo tagay ko bukas. Ano po? Hindi, tingnan mo lang. Red. Apo. Ay gagasahan na lang natin yung pagbabakuna niya. Kaya lang siya magpabakuna. Okay. Sige, tanga na po tayo ng bakuna. Bibili na lang ho tayo at ihanap na lang natin sa pondo natin yan at namabakunahan, ha? Okay. Kailangan lang ko magpabakuna, ma'am. At wala ho tayo magagawa, eh. At hanap na lang tayo. Ako po ba yan naman ay nagkaburo ng kwan? Yaang phobia dahil dun sa asawa ko ay nung baksinan ay na tinubuan ng maraming allergy at saka na high blood. Sige, Kaya po hindi nagpabaksin. isasangguni, pero isasangguni mo natin nga sa DOH din, no? Kung pwede nang, pero standard mo talaga yung, bakunado ho bago mag-extraction, eh. Alam mo, kukontakin mo natin, kausapin natin sila Dr. Rachel, ha? At ating itong, sige, ha? Sige, kukontakin mo namin kayo, ha? Salamat po, Dob. Salamat po. Tama, ha? Sige, ha, ma'am. Thank you, ha? Opo. Okay, maraming salamat po, Aling Leticia Puente ng Barangay ng Ipil. Ayan, okay. Okay, open na po ang aming linya, ha. 0961-432-4436. Isa pong nag-text, magandang hapon po, Gov. Napansin ko lang po sa nakalipas nating paggunita ng mahal na araw para po atang nagkakaroon na ng iba't ibang hitsura ang mga maskara ng Moryon. Bukod sa kakaiba ay para naman pong hindi napuwari yung hitsurang sundalong Romano. Baka po maaaring magkaroon ng regulasyon ng ating pamahalaan sa mga gumagawa ng mga maskara. Baka po kasi dumating ang panahon, mawala ng tuluyan yung tradisyonal na Moryon natin na siyang pinagkakakilanlan ng ating mahal na lalawigan. Salamat po. Sige po, at sasangguni po natin itong ating mga opisyalis patungkol sa kultura, ho? At matignan po natin yung aspeto na yan. Sige, ho, at ating hong pag-aaralan kung paano mabuti, ha? Sige, ho, magandang suggestion yan. Sige, ho. Okay po. At meron pong nag-text din si Embert daw po are. Gov, din po sa Lipa ay maganda na ang karsada. Kasagaran lamang po ang lapad. Bakit po sa ibang barangay ay sobrang lapad naman? Lalo na po dyan sa Matalaba at dyan sa Tawiran. Wala naman pong masyadong traffic dito sa atin. Alam niyo ho yan, kasama ho yan sa infrastructure program natin. At plano ho naman talaga ay pagandahin ho lahat ang kalsada, At importante ho yan na pang-preparasyon ho yan sa darating na mga panahon. At lalo na ang maliliit ho ay pinag-aaralan ho natin na ma-widen ho yan,
Kaya sige, ang tabay lang ho kayo at ang iniisip po natin ay yung ganda ho para sa ating mga investors at turista at importante ho na magaganda yung infrastruktura ho. At yan ho ay programa din ng mga build ho. At yan ho ay mga kasama ho sa mga ating programa national din ho. Sige ho, tignan nyo na lang ho yung sitwasyon dyan sa ating pong mga infrastructure program at marami ho nagsasabi naman na tuwa ho sila na talagang napakaganda na ho ng ating mga infrastruktura at yan ho ang gusto naman ng mga turista na mas safe ho sila ano ho at yan ang nga ho malapad na ho yung kalsada, nagkaka-aksidente pa kung titignan nyo ho lalo naman ho yung masikip, baka lalo hong mas mahirap po sa ating mga motorista, no? So, magtiwala lang ho kayo at ito yung sa kabutihan ho ng lahat at patuloy ang pagpapaganda ng ating infrastruktura, mga tulay, kalsada at mga building, no? Sige ho. Okay po. May text po din si Benito Diosay ng Barangay Balogo at ina-follow up po niya yung pong hingi niyang bangka na agamitin daw po niya sa pangisda. Sige at 100 ay i-follow up mo ito ha, 100. Opo, Gov. Opo, nakikinig po ako. Alam mo yung bangka ho ay may mga hilingan ho tayo. Meron sa Bipar at isa Dole ano ho at sige ho at patuloy naman yung ating ginagawa na ano ho na pagkuha nito mga bagay na makakatulong sa inyo. Okay po. Isa pa pong text, ako po ay taga Barangay Baliis. Akin lamang pong kumustahin yung pong Dole na pinirmahan po namin noong pa pong nakalipas na Enero. Hanggang ngayon po ay inaintay po namin. Salamat po. Well, nakaplano na ho yan Dole. Actually, laki mo ng halaga na nakuha namin ni Congressman Lord Alan Velasco. Ano ho? Mag-intay-intay lang ho kayo at minsan mo talaga sa gobyerno at tagaluhang proseso. Kahit gusto natin pabilisan. Pero magtiwala lang ho kayo sa mag-intay lang ho tayo. Darating ho yan. Marami ho tayong Dole tupad ngayon. No? Okay po. Isa pa pong text, Gob, sana po ay malaparan na rin ang karsada dini sa Gisian, Mugpog hanggang Barangay Paye. Marami na po ang nadaang sasakyan, halos hindi po magkasya yung dalawang four wheels kapag nagasalubungan. Yan yung isa natin sinasabi na infrastructure program natin ay gusto natin maluwagan talaga. At palagay ko, ang sinasabi nyo yan yung mga barangay roads na 4 na metro ang lapad. Pinapasimulan na ho natin yung widening yan at kailangan ng maganda ho access sa ating mga barangay, lalo po doon sa interior. So, ang kahirapan lang ho niyan ay minsan ho ay makitid na ho talaga yung wala ng lupa at pabangin na ho yung tabi ng kalsada. Doon lang ho tayo mahihirapan. Pero kahit ho ganon, yung lang ho mga lugar na pwede pang laparan ay lalaparan ho natin para magkakaroon ng tawag ho nila dyan yung bay, na pwedeng doon muna pumarada yung tumabi, yung kasalubong para ho magkatawiran, Itong atin hong terrain dito sa Marinduque ay talagang ganyan at minsan ho ay makitid na talaga yung lupa na pwedeng lagyan ng kalsada. Ibali at pag-aaralan ho natin yan, yung Gisian na Paye ho ay ating pong tututukan, At makasa ho kayo, lahat ng barangay roads talaga plano ho natin ay mag-widening din. Okay po. Isa pa pong post mula sa viewer natin sa FB page mula kay Kagawad Meds. Magandang hapon po, Gov. Tanong lang po ako tungkol po sa road widening po. Talaga po bang yung shoulder ng karsada ay kabilaan? Yung kabila po ay sementado, yung kabila naman po ay tambaklaang po. Salamat po. Well, depende ho kasi ando sa mga project na binibigay din sa atin ng DPWH. Alam nyo, nagdadaan ho lahat yan sa At
pag-aaralan ho natin kung paano yung sistema. Pero definitely, usually, pareho hong inaano ho yun. Pareho hong sinisimento. Depende lang ho doon sa terms of reference o yung mga plano, disenyo nung project. Ano, titignan din ho natin at kung makita nyo ho kung saan yung talagang medyo ng mga lugar ho yan ay mapag-aralan ho. Sa dating ho ng panahon, talagang ho nga, pareho namang lalaparan ho yan para magamit ng magkabila. Ano ho? Sige ho. Okay, meron po tayong caller sa ating linya, si Ma'am Imelda Iturralde ng Landi. Yeah, magandang hapon po, Ma'am Imelda. Magandang hapon po, Kuya Rick. Opo, yeah po. Nasa kabilang ninyo po si Gob. Sige po. Sige po, ma'am. May pag-intod. Si mga Norma Balto. Ay, ako po sana yung mga ko ng aalagang kambing. Oo, kambing. Ngayon ho, pinag-aaralan ho namin yung kambing dahil ho, kasi meron ng mga hapon tayo nakuha. Nahihirapan ho dito sa ating mga lupa. At meron ng mga nasawing palad. So, nagbabago na ho tayo at ang umpisa nung ngayon mga sisiw na ho. Bibigyan ng sisiw. Bawat sa pamilya, mga sisiw na ho. Oo nga, pero yung supply ho, pinag-iisipan na ho kung bibili pa ho ng kambing dahil marami ho namamatay. Hindi ho successful. Ay, baka po. Hello po, Gob. Ay, baka Yung po. baka ho, kung konti yung supply. Sige, ililista na lang ho natin at talagang medyo kahirapan ho ng pondo ngayon dahil dahil ho medyo bumaba yung budget. Sige, bisuhan na lang ho natin kayo at malaman nyo, ha? Wala po, salamat po. Okay po, Ma'am Imelda Iturralde, maraming salamat po sa pagtawag at pakikinig. Ayan. Mayroon pong nag-text dito si Judy Ann Rico Hermoso ng Balogo. Go, pwede po bang mag-request ng alagaing 45 days na manok? 45 days. I-refer po yan kay kay ating Ed De Luna, ating hepe po ng Provincial Agriculture Office at siya na dating Assistant Secretary ng DA. Hindi ko kabisado yung 45 days at saka 2 weeks At sige ho, pero kami ho, nag-ano ho kami talaga ngayon ng sisiw. At ang plano ho ay mga 50 sisiw bawat ng pamilya ho. At ang mangyayari ho dyan, pag naparami nyo ho yan, ay pwede ho nyong ibenta sa probinsya at kami na ho magbibenta niya para magandang presyo din ako yung nahihirapan yung ating mga sasakyan nandyan at malaki hong success itong ating ginagawa na Angat Saka at congratulations kay Asek De Luna, ating hepe ng Provincial Agriculture Office dahil yung yellow corn dami na hong na-produce, dami hong na-ibenta at marami nang gusto magtanim ngayon ng mais at sigurado may bayan tayo at 12 tonelada ho na yung na-deliver ho natin. Nakakatuwa ho, tuwan-tuwa ho yung mga farmers. Yung mga magsasaka ho na nag-iisip magtanim, siguro pinakamaganda ho itong ating ginagawa. Itong sasabihin namin sa inyo kung ano yung may mga buyer. At ang alam ko yung popra din ho, ay diretso na rin natin maibibenta sa ating mga buyer na nakausap na ho at may mga kasulatan, may mga kontrata. Yun lang ho, sige ho. Okay po. Nag-post po uli si Kagawad Meds, nagtatanong siya kung saan daw pwedeng mag-send ng picture noong karsada na nakita niyang kabila ng shoulder. Nandiyan si Drander. Drander, i-dalahin mo nga kung saan napapadala yung yung picture. Okay. Pwede po sa messenger po. Alam ko po ay nag-send na po siya tapos follow up na lang po natin. Okay po. Ayan. Isa pa pong text Gob, gusto lamang pong ipaalam namin na 1.5 buwan na daw pong hindi sumasahod ang mga JO ng Santa Cruz District Hospital. JO ng Santa Cruz District Hospital.
Sige, papa-verify ko. Papa-verify mo nga bukas at matignan natin yan bakit na-delay. Ano ha? Okay po. Opo. Sige ho. Oo. Okay po. At last text na po ito, Gob. Gob, suggestion lamang po namin na sana po magkaroon po ng proyekto ang pamahalaang lokal na pamamahagi ng bayong para makontrol po ang paggamit ng plastic lalo na sa palengke. Imbis po na plastic bag ang bitbitin ng mga namamalengke ay bayong na po sana. Magandang suggestion yun. Actually, nag-meeting ako kami at yung mga hihingi naman tayo ng ordinansya na ating pong bawal hong gumamit ng plastic, single-use plastic sa loob ng mga palengke. Ano? At magandang suggestion yung bayong. Sige, titingnan naman natin sa paano magandang pag-implement po nito na ibang alternatibo sa single-use plastic. Actually nga po ay bagong batas na patungkol dyan at nakatutok ko sa paggamit ng plastic. Ano? Yung atin naman ng plastic ay atin hong iniipon at nilalabas na ho natin sa probinsya at binibigyan na natin libre dun sa magsusunog o yung magdidispatch siya at maayos naman ho ito. Pero kailangan ho talagang magtulong-tulungan bawat isa para mawala po yung plastic at masyado masama sa kalikasan. Okay po. At meron pa pong nag-post sa ating FB page mula naman kay Steve Javier. Magandang hapon po, Gov. Ire-report ko lang po sana dito po sa aming National Road ng Bangbanggasan ay ang layo ng agwat ng mga street solar light. Dapat po every 20 meters katulad sa Pangi. Dikit-dikit po doon. Din po ay naging every 50 meters ang agwat. Ay dikit-dikit pa po ang mga bahay dito. Madilim po, maraming dumadaan sa gabi ang nakakapansin dito. Sige po, papacheck po natin. Hindi ko po kabisado. Malamang po ay hindi sa amin yung hindi sa probinsya o baka doon sa district office ng DPWH. I-check mo natin yung medyo malalayo na solar sa Bangbang. Sige, gagawa na grounded, take note of that, ha? At ipacheck kay district engineer Pertuliano, ha? Opo, patungkol yun. Malapatan ng isang project para sa 2024, ha? Oo. Okay po. Okay po. Isa pa pong post sa ating comment section. Concern lang po ako, ito po ay galing kay Reynald Pelobelio. Bakit po yung swimming pool po sa Provincial Training Center ay hindi po inaayos? Ay isa rin po yun sa mga tourist attraction dito sa ating probinsya. Salamat po. Hinigyan na mo namin ng budget yan. Kaya lang ay magbibitin po at i-award. At inaayos ho natin mabuti itong training center, itong Tamayo. At talagang pinag-usapan din namin yan ni Seni Palugna, yung RD po natin ng DOT ng Mimaropa. At yan ho ay talagang aayusin na maganda para ho magamit na sa seminar, sa mga training, at yun din ho sa panturista. At sa totoo lang ho ay meron ho talaga mga pinapadisenyo tayo dyan na pang-attraction. Maganda ho yung Tamayo, pati nga ho doon sa mga fish pond ay pwede ho natin ma-develop yan. So, masa ho kayo, talagang ito ay tutok na todo-todo na sa turismo tayo ngayon. Okay po. At isa pa pong text, Gob, saludo po ako sa inyong mga ginawa. After 3 years po, lumuwas kami ni Mama, nagpunta kami ng Laguna. Talagang nakakamangha ang ganda ng daan papuntang Balanacan. Super liwanag na po. Sa tagal ng panahon po, ngayon lamang po lumiwanag ng ganoon kaganda ang mga karsada natin, lalo na sa Mugpog. Congratulations po, Gob. Salamat po. Salamat din po. At pero gusto ko bigyan naman ng talagang commendation ang ating pong Congressman Lord Alan Bilaso. So, totoo po, project po ni Congressman Lord Alan po yon. At yung ating circumferential road, hindi na po sa Mugpog,
sa buong probinsya po ay magiging ganyan po pagtagal-tagal. Ano ho? So, yung pagpapaganda po ng infrastruktura ay kailangan po natin sa kaularan dahil nga po kailangan natin ma-attract ang mga tourists at pati po yung mga investor. Makasa po kayo, tuloy-tuloy po ang ating pagpapaganda at pagpapaunlad ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque. Okay po. Last text na po ito. Last question na po ito. Ako po si Lorimer Malabana, Tagalandi. Abot pa po kaya ako para makapag-apply ng Balik Probinsya Program. Galing pauwi po ng Bulacan. I-check po natin yung Balik Probinsya at nung huli po ay nagkaroon ng bigay ng pondo sa DOLI ho. Verify natin kay Director Philip Alano ho. Pero yung Balik Probinsya ho ay bubusisi natin ulit dahil marami pa rin natin mga kababayan na gustong bumalik sa Sige ho, magre-report po tayo dyan. Okay po. Ayan. Wala na po kami mga natatanggap na text po dito at mga tawag. So next Tuesday naman po uli, Gob. Okay. At sige, Ronald, magbigay ka ng huling mensahe mo. Okay po, Gov. Bago po ako magbigay po ng huli pong mensahe ay linawin ko lang po yung kanina po kay Ma'am Leticia po. Bali po, sabi po ng coordinator po natin, Gov, si Ma'am Alodia po, ay pwede na daw po yung wala pong vaccine po. Kasi dati po talaga hindi po siya inaalaw kasi nga po ay medyo mataas po ang number ng COVID cases. Ngayon po ay kahit hindi na daw po vaccinated, basta po ay madaan muna siya ng swab, yung RT-PCR po. So bago po kayo operahan, kayo po ay swab muna. So pag po positive, hindi po kayo maoperahan. Pag negative naman po, pwede po kayong operahan. So yun po. Very good, Andre. But salamat sa iyong pagtulong at kapag sasawat tumulong sa ating mga babayan, it's the best thing is to give, at tumulong. So, pasalamat ulit ako kay kapatid Darik na sa walang sawang pagtulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa suporta ng ating mga programa ng provincial government, lalo na rin po yung kay Congressman Lord Alan Velasco. Salamat din po kay Sunshine Grace. Talagang napakasipag na pagtulong sa ating mga babayan. At sa ating pong mga babayan, sa 6 na bayan po ng Marinduque, ay nakikita ko na po na talaga po tayo pasimula na sa magandang mabilis na pagdalaw patungo sa asenso. Ang gusto ko lang, ang hinihiling ho ay magtulungan ho tayo, let us be united. Tayo ho ay ibigay ang maitutulong at wag lang ho tayong naghihintay. Kailangan po gumalaw po tayong lahat dahil po tayo ay maliit na probinsya at kulang po sa resources, pero kahit ganun po muna, ay ganun po yun, ay tayo magtutulong, aasenso po tayong lahat. So yun lang po, God bless all of you, mabuhay po kayong lahat. Isa lang aking